Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jan Estomagyo, Melker Malawis Jr., Mona Mastajo, Zam Valdez, Ronel Lacno, Darwin Faustino from Bocaue, Bulacan, Jericho Ben from Bicol Buhi, Jonel from Cebu Lapu-Lapu City, Jozel Topingol family from Bicol Daet Camarines Norte, Maki Villafuerte from Kuwait, Miss Era Santa Carla from Bulacan, Nanita Mabag from Las Piñas City, Renato Estenor from Western Bicutan, Rich Lena Denero from Kamiling Tarlac, Rocky Gade from Calatagan Batangas, Ronald Yamelo from Pindugangan Tipanoy Iligan City, at Tres Baguitos 203 underground from Municipality of Pateros. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ibinilang na ang mga taon mula nang makabalik sila sa England mula sa mahiwagang kaharian ng Narnia. Isang araw, sinubukan ni Edmund na sumali sa British Armed Forces, pero sinabi sa kanya na masyado pa siyang bata. Pagpasok ng kapatid niyang si Lucy para tawagin siya pauwi, nagreklamo si Edmund tungkol sa age requirement para makasali sa army. Habang nagkukwento siya na kahit minsan na siyang naging hari sa Narnia ay tinatrato pa rin siyang parang ordinaryong bata, sinabi ni Lucy na wala namang nakakaalam nun kasi nangyari iyon sa ibang mundo. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng katahimikan sa bahay ng tiyuhin nilang si Harold, na abala sa pagbabasa ng dyaryo at hindi man lang sila pinansin. Habang gumagawa ng nakakatawang mukha si Edmund sa harapan ni Harold, dumating ang anak nito na si Eustace at isinusumbong agad siya sa tatay niya. Nagulat si Edmund sa inasta ni Eustace, at muntik na niya itong sugurin kung hindi lang siya pinigilan ni Lucy. Sabi ni Lucy, kaka-rating lang daw ng sulat mula sa ate nilang si Susan. Pagkatapos nito, umakyat si Lucy sa kwarto para basahin ang sulat. Doon niya nalaman na sina Susan at ang kuya nilang si Peter ay masayang-masaya sa United States. Tinapos ni Susan ang sulat sa pagsasabing gusto raw ng kanilang nanay na manatili muna sila sa England ng ilang buwan pa. Pagkatapos basahin, nagreklamo si Lucy na kailangan pa nilang tumagal sa England. Kahit pareho sila ng nararamdaman ni Edmund, sabi niya, maswerte na rin si Lucy dahil may sarili siyang kwarto sa bahay ni Harold. Samantalang siya, kailangan pang makisama sa anak nitong si Eustace na sobrang matigas ang ulo. Bigla na lang tinanong ni Edmund si Lucy kung napansin na ba nito ang barko sa painting sa pader. Sabi ni Lucy, parang Narnian daw ang dating nito. Sagot ni Edmund, naalala raw niya kung gaano nila nami-miss ang Narnia. Habang nakatitig si Lucy sa painting, napansin niyang parang gumagalaw ang tubig dito. Dumating si Eustace sa kwarto at hindi maintindihan kung bakit puro Narnia na lang ang pinag-uusapan ng dalawa. Ayon sa kanya, hindi naman daw totoo ang Narnia. Iniisip niya na gawa-gawa lang daw ito dahil sobra silang mahilig magbasa ng mga kwentong pambata. Sabi ni Edmund, hindi sila nagbabasa ng walang kwentang libro gaya ni Eustace. Dahil dito, nay na si Eustace at sinabi na ang pagbabasa ng mga fairy tale ay pabigat lang sa buhay niya. Hindi nagustuhan ni Edmund ang tono nito, at muntik na silang mag-away kung hindi lang sila pinigilan ni Lucy. Tinawag niya ang pansin ng dalawa sa gumagalaw na tubig sa painting. Bago pa nila mamalayan ang nangyayari, nagsimulang pumasok ang tubig palabas ng painting at unti-unting binabaha ang kwarto. Gulat na gulat si Eustace. Sinubukan niyang sirain ang painting, pero habang inaagaw nina Lucy at Edmund ito sa kanya, nahulog ito sa sahig at lalo pang bumuhos ang tubig sa buong kwarto. Halos malunod na sila sa tubig, pero nakalutang din sila sa ibabaw, at nang lumingon sila sa paligid, nasa Narnia na sila. Hindi maintindihan ni Eustace kung ano ang nangyayari, pero napansin ni Lucy ang isang barko na papalapit sa kanila, ang Dawn Treader, at sinabi niya sa mga kasama na lumangoy papunta roon. Hirap silang lumangoy sa gitna ng dagat, pero dumating si Caspian, ang bagong hari ng Narnia, para tulungan si Lucy. Nagulat si Lucy sa muli nilang pagkikita, at dahil dito, nakumpirma nilang nasa Narnia nga sila. Tinulungan ni Caspian at ng kanyang mga tauhan ang tatlo para makasampa sa barko. Ngunit si Eustace, nagrereklamo pa rin at sinabing gusto niyang bumalik ng England. Nang makasampa na silang lahat sa barko, tinanong ni Lucy si Caspian kung siya ba ang tumawag sa kanila. Sagot niya, hindi raw siya ang gumawa nun. Hindi na ito iniintindi ni Edmund at masaya lang siyang makabalik sa Narnia. Bigla nilang narinig si Eustace na sumisigaw sa isang daga na si Repichip na papalapit sa kanya. Pinaliwanag ni Repichip na tinutulungan lang niya si Eustace na mailabas ang tubig sa kanyang baga. Hindi makapaniwala si Eustace na nakakapagsalita ang daga. Akala niya ay isang kalokohan lang ito. Umalis siya at bigla niyang nakita ang isang minotaur na
nakipagsalita rin sa kanya. Labis siyang nagulat at hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari, kaya napahandusay siya sa sahig at nawalan ng malay. Inutusan ni Caspian ang Minotaur na bantayan si Eustace. Pagkatapos nito, ipinakilala niya sina Edmund at Lucy sa mga tauhan ng barko bilang ang hari at reyna ng Narnia. Ilang sandali pa, dinala sila ni Caspian sa kanyang silid at ipinaliwanag na patungo sila sa lugar na tinatawag na Lone Islands. Nagtaka sina Edmund at Lucy kung bakit sila pupunta roon. Sabi ni Caspian, isa siyang misyon upang hanapin ang 7 lords ng Telmar, mga kaibigan ng yumaong ama niya, na tumakas mula sa Narnia noong tinangkang agawin ng kanyang tiyo ang trono. Ipinakita niya sa kanila ang mapa ng Narnia kung saan makikita ang Lone Islands. Nagtanong si Lucy kung may lugar pa ba sa dulo ng mapa. Sabi ng kapitan ng barko na si Drin Ian, hindi pa raw ito na-e-explore, at may mga alamat daw ng mga nilalang gaya ng Sea Serpent na naruroon. Natawa si Edmund at sinabing hindi siya naniniwala sa Sea Serpent, pero tahimik lang siyang tinitigan ni Drin Ian. Ilang sandali pa, habang nagtatanong si Lucy kung ano kayang mangyayari kapag narating nila ang dulo ng mundo, nagising si Eustace at lumapit sa kanila. Agad niyang inireklamo na puro imahinasyon lang daw ang mga pinag-uusapan nila. Hindi maintindihan ni Reepichip kung bakit lagi siyang galit. Sagot ni Eustace, dinukot daw siya at pinilit isama. Narinig ito ni Caspian at sinabing iniligtas lang nila ang buhay niya, pero sinagot pa rin ito ni Eustace at nagsabing isusumbong niya sila sa British Consulate. Sakto naman na dumating ang isang tauhan ni Caspian at iniulat na malapit na sila sa Lone Islands. Habang nakatanaw sa isla mula sa barko, napansin ni Caspian na wala ni isang Narnian flag sa paligid. Nagtaka si Drin Ian at sinabing kain na hinala ito. Iminungkahi ni Edmund na maghanda sila ng pangkat para sa pagbaba sa pampang. Pero sinabi ni Drin Ian na si Caspian lang ang sinusunod niya dahil siya ang kasalukuyang hari. Medyo nadismaya si Edmund pero tinanggap na lang niya. Pagkatapos nito, inutusan ni Caspian si Drin Ian na gamitin ang mas maliliit na bangka para makarating sila sa dalampasigan bago nila pagdesisyonan ang susunod na hakbang. Nang marating na nila ang isla, napansin ng grupo na tila abandonado ang lugar. Biglang tumunog ang isang malaking kampana, at inutusan ni Caspian si Reepichip na manatili muna kasama ang mga tauhan ni Drin Ian habang silang apat, sina Caspian, Edmund, Lucy, at Eustace, ang mag-iimbestiga sa kung anong meron sa isla. Sabi ni Caspian, kung hindi sila makabalik sa dalampasigan bago magbukang liwayway, kailangang sundan sila ni Drin Ian at ng kanyang mga tauhan. Habang naglalakad sila sa paligid ng isla, sumilip si Eustace sa isang gusali at nakita ang isang takot na pamilya sa loob. Pero imbes na sabihin ito kina Caspian, sinabi niyang wala siyang nakita. Sinabihan siya ni Edmund na bantayan ang pasukan ng malaking bulwagan na papasukin nila. Bago sila umalis, inabot ni Caspian kay Eustace ang isang espada. Sabi ni Eustace, huwag silang mag-alala dahil babantayan daw niya ito ng maayos. Pagpasok nina Caspian, Edmund, at Lucy, nakita nila ang isang aklat na may mga pangalan na nakakancel. Habang iniisip nila kung ano ang ibig sabihin nito, napagtanto nilang aklat ito ng mga mangangalakal ng alipin. Bago pa sila makakilos, biglang bumaba mula sa kisame ang mga slave trader para umatake. Matindi ang laban nila, pero biglang dinala ng isa sa mga ito si Eustace papasok ng silid at tinutukan siya ng patalim. Dahil dito, napilitan sina Caspian na ibaba ang kanilang mga sandata. Iniutos ng isa sa mga slave trader na dalhin sina Eustace at Lucy sa palengke para ibenta, habang sina Caspian at Edmund ay ikukulong sa dungeon. Hindi makapaniwala si Caspian at banta niya, pagbabayaran nila ito. Pero tinawanan lang siya ng isa sa mga slave trader at sinabing may magbabayad naman para sa kanya kapag naibenta na siya. Habang nasa dungeon, paulit-ulit na sinisipan ni Caspian ang pinto para subukang buksan, pero wala ring nangyari. Biglang may narinig silang boses na nagsabing walang silbi ang ginagawa nila dahil hindi sila makakatakas. Lumapit si Caspian para silipin kung sino ang nagsasalita at nakita niya si Lord Byrne, isa sa 7 lords ng Telmar. Nagulat si Caspian at agad na nagpahayag kung sino siya. Masaya siyang binati ni Byrne dahil kilala raw niya ang ama ni Caspian. Maya-maya, may narinig silang sigawan mula sa labas. Sumilip si Edmund sa bintana at nakita niya ang lalaking si Rins na nagmamakaawa sa mga slave trader na huwag kunin ang kanyang asawa. Hindi siya pinakinggan, at isinakay ang asawa niya sa bangkang paalis ng isla. Nang makita ito ni Caspian, tinanong niya si Byrne kung saan dadalhin ang mga inosenteng tao sa bangka. Pero ang sagot lang ni Byrne ay, tingnan mo na lang.
Pagkakatawid ng bangka sa bahagi ng dagat, biglang binalot ito ng kakaibang berdeng ulap, at unti-unti silang nawala. Gulat na gulat sina Caspian at Edmund. Tinanong nila si Bern kung ano ang nangyari, pero hindi rin niya alam. Pinaliwanag niya na narinig nila at ng iba pang lords ang tungkol sa ulap na iyon at sinubukan nilang alamin kung ano iyon. Pero matapos maglayag ang iba sa paghahanap ng sagot, wala ni isa ang nakabalik. Dagdag pa ni Bern, kung hindi man sila may benta bilang alipin, ipapadala sila sa ulap bilang alay. Nag-aalala si Edmund sa narinig, at sinabi niya kay Caspian na kailangan nilang gumawa ng paraan para tulungan sina Lucy at Eustace. Maya-maya, inilalako na sa palengke sina Lucy at Eustace. Kaagad na ibenta si Lucy, pero walang gustong bumili kay Eustace. Biglang dumating si Drin Ian kasama ang kanyang mga tauhan, sinira ang palengke, at nilabanan ang mga slave trader. Nakalabas sina Caspian at Edmund at sumali sa labanan. Get the keys! Keys! Sa huli, sila ang nagwagi. Habang pabalik na sa barko, humabol si Rins at nakiusap kay Caspian na isama siya sa paghahanap sa kanyang asawa. Dahil isa raw siyang mahusay na mandaragat, pumayag si Caspian. Masaya si Rins, pero gusto ring sumama ng anak niyang si Gale. Sinabihan siya ni Rins na mas mabuting manatili siya sa isla, at nalungkot ito. Biglang lumabas si Bern at iniabot kay Caspian ang isang lumang espada ng Narnia. Sinabi niyang galing ito sa ama ni Caspian at isa raw ito sa 7 espada ng Narnia. Ayon pa kay Bern, ito raw ay regalo mula sa lumikha ng Narnia, si Aslan, at gusto niyang panatilihin ito ni Caspian. Tinanggap ito ni Caspian, pero ibinigay niya ito kay Edmund bago sila sumampa muli sa barko. Pagkatapos nito, naglayag sila pasilangan mula sa Lone Islands, dahil doon raw nanggagaling ang mahiwagang ulap. Makalipas ang ilang sandali, nahuli si Eustace na nagnanakaw ng prutas sa barko, pero pinigilan siya ni Ripechip. Hinamon siya ni Ripechip sa isang labanan, kaya napanood sila ng lahat. Trying to run away? We're on a boat, you know. That was for stealing. That was for good measure. We have ourselves a duel. Catch! Take your best shot. Is that it? Come on, now, again. And again. That's right. That's right. Oh no! Sa huli, napalundag ni Ripechip si Eustace at bumagsak ito sa isang basket. Laking gulat nila nang makita si Gale na nagtatago pala sa loob. Gulat na gulat si Rins nang makita ang anak niya, pero tuwang-tuwa si Drin Ian at tinanggap agad si Gale sa barko. Lumapit si Lucy at ipinakilala ang sarili kay Gale, saka siya dinala sa silid. Maya-maya, pinuri ni Ripechip si Eustace dahil sa ipinakita nitong tapang sa laban, at sinabing tuturuan niya itong maging mahusay na mandirigma. Ilang sandali pa, habang magkasama sina Drin Ian, Caspian, at Edmund, nakita nila ang isang isla at napagpasyahan nilang huminto muna upang magpahinga sa dalampasigan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat sa isla, may mga nilalang na hindi nakikita, tinatawag na Dufflepods, na tahimik na naglalakad sa paligid nila. Napansin nilang may binabasang aklat si Lucy bago ito nakatulog, at dahil sa tingin nila'y may silbi ito, kinuha nila siya nang hindi nagigising ang iba. Nagising si Lucy at sinubukang humingi ng tulong, pero pinigilan siya ng mga Dufflepods. Nang malayo na sila sa dalampasigan, ibinagsak nila si Lucy sa lupa. Sinubukan niyang labanan sila pero madali siyang nadisarmahan dahil hindi naman niya sila nakikita. Sinabi ng mga nilalang na malalaking halimaw daw sila at papatayin nila ang mga kaibigan niya kung hindi niya gagawin ang gusto nila. Takot na takot si Lucy at nagtanong kung ano ba ang gusto nila. Sagot ng kanilang pinuno, kailangan nilang pumasok si Lucy sa bahay ng mapang api at hanapin ang isang aklat ng mahika. Pagkatapos daw nito, kailangan niyang bigkasan ang isang spell para makita ang hindi nakikita. Habang iniisip ni Lucy kung nasaan ang bahay, biglang nagbukas ang isang hindi nakikitang pinto, at inutusan siyang pumasok. Tinanong ni Lucy kung bakit hindi na lang sila ang gumawa ng spell, at sabi ng pinuno ng Dufflepods, hindi raw sila marunong magbasa.
Pagkatapos nito, pumasok si Lucy sa bahay, at agad na nilock ng mga nilalang ang pinto. Ilang sandali pa, nagising si Caspian at napansin ang mga yapot sa lupa. Agad niyang ginaising ang iba at nang mapansing nawawala si Lucy, iniwan nila ang dalampasigan para hanapin siya. Samantala, nahanap ni Lucy ang aklat ng mahika, at pagkalukot nito, nakita niya ang isang spell na kayang gawing mas maganda ang isang tao. Sa loob-loob ni Lucy, pakiramdam niya ay hindi siya sapat na maganda, lalo na't hindi siya kamukha ni Susan. Dahil dito, kinuhanan niya ng pahina ang spell at itinago ito. Habang ginagawa niya ito, narinig Lucy. niya ang tinig ni Aslan na tinatawag siya, pero wala siyang nakitang kahit sino sa paligid. Sunod niyang nakita ang spell para gawing nakikita ang mga hindi nakikita, at sinimulan niya itong basahin. Sa parehong oras, inaatake na ng Duffelpods sina Caspian at ang iba. Gulat na gulat si Caspian dahil hindi niya makita ang kalaban. Habang sinasabi ng mga Duffelpods na sila'y mga higanteng halimaw, biglang yumapekto ang spell, at unti-unti silang naging visible. Lumalabas na hindi pala sila higanti, kundi maliliit na nilalang na nagkunwaring dambuhala para takutin ang mga tao sa isla. Hinarap sila ni Edmund at tinanong kung nasaan si Lucy. Sabi ng pinuno nila, nasa loob lang daw ng bahay. Bigla na lang naging visible ang bahay at nakita ni na Edmund at Caspian kung saan pumunta si Lucy. Sa loob ng bahay, biglang naging visible ang isang lalaki na si Cory Akin, at nagulat si Lucy nang makita siya. Paglabas nila ng bahay, ipinakilala ni Lucy si Cory Akin kina Edmund at Caspian. Sinisi siya ng mga Duffelpods at sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit sila naging invisible. Paliwanag ni Cory Akin, ginawa lang niya iyon para sa kabutihan nila. Pagkatapos niyang paalisan ang mga Duffelpods mula sa harap ng bahay, inimbitahan niya ang mga taga Narnia na pumasok. Tinanong ni Lucy kung bakit niya pinatago ang mga Duffelpods, at sabi niya, para raw protektahan sila sa panganib na nagmumula sa likod ng ulap. Habang naguguluhan ang lahat, ipinakita niya sa kanila ang mapa ng isang lugar na tinatawag na Dark Island, isang lugar kung saan nagkukubli ang kasamaan. Dagdag pa niya, ang kasamaan sa islang iyon ay maaaring mag-anyong kahit ano at sisirain ang kabutihan sa mundo. Nagtanong si Lucy kung paano nila ito mapipigilan. Sabi ni Cory Akin, kailangang gamitin ang 7 sinaunang espada ng Narnia, kasama ang hawak ni Edmund, para basagin ang sumpa. Naalala ni Caspian na maaaring nakita na ni Cory Akin ang 7 lords ng Telmar at tinanong kung nasaan sila. Sagot ni Cory Akin, ipinadala raw niya ang mga ito upang sundan ang isang asol na bituin patungo sa isla ni Ramando, kung saan nila ilalagay ang mga espada sa mesa ni Aslan. Dagdag pa niya, kapag nandoon na ang mga espada, magpapakawala ito ng mahikang kayang sirain ang sumpa. Pero binalaan niya sila na kailangan nilang mag-ingat dahil susubukan ang bawat isa sa kanilang paglalakbay. Ipinakita niya sa kanila ang asol na bituin, at sinimulan na nila itong sundan. Pagkalipas ng ilang araw, nawala ang bituin dahil sa bagyo. Naging aligaga si Drin Ian at nagpahayag ng pag-aalala dahil hindi na raw nila alam kung saan sila pupunta. Iminungkahi niyang bumalik na lang sila, pero tumanggi si Caspian. Sabi niya, may mga taong kailangang iligtas gaya ng asawa ni Rins. Kinagabihan, nanaginip si Lucy na binabasa niya ang beauty spell para maging kasing ganda niya si Susan. Biglang lumitaw ang ulap sa loob ng silid, at nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang naging si Susan na siya. Paglabas niya ng silid, napunta siya sa isang kasayahan kasama ang kanyang mga kapatid. Habang tumatagal, napansin niyang wala si Lucy sa mundo ngayon. Na-realize niyang mawawala siya kapag tuluyan siyang naging si Susan. Nang bumalik siya sa silid, nakita niya si Aslan sa salamin. Sinabi nito na hindi niya kailangang maging ibang tao. Dagdag pa niya, kailangan niyang tanggapin kung sino siya. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Aslan at biglang nagising si Lucy. Pagkagising, sinunog niya ang pahina ng spell na kinuha niya mula sa bahay ni Cory Akin. Sumunod nito, lumapit ang ulap kina Caspian at Edmund habang sila'y natutulog, at napanaginipan din nila ang masasamang bagay. Sa panaginip ni Edmund, nakita niya ang isang masamang babae, ang White Witch, na inaakit siyang sumama sa kanya at maging hari. Nagising siyang takot na takot, pero pinakalma siya ni Lucy. Doon nila naisip na may kung anong dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng masamang panaginip. Kinaumagahan, huminto sila sa isang abandonadong isla para mag-imbestiga. Habang nag-uusap sina Caspian at ang iba kung saan sila pupunta, palihim na lumayo si Eustace para gumawa ng sarili niyang lakad.
Maya-maya lang, nakita ni na Caspian, Edmund, at Lucy ang isa sa 7 lords na nakahandusay at walang malay sa loob ng isang maliit na lawa na may kakayahang gawing ginto ang lahat ng mahawakan nito. Nakita rin nila ang lumang espada ng Narnia na pagmamay-ari ng lord, nakalubog sa tubig. Nakuha naman nila ito ng walang abala. Bago sila umalis, natukso si Edmund na gawing ginto ang ibang bagay para madala pabalik sa England. Sabi niya kay Lucy, yayaman daw sila pag ginawa niya ito. Pero sinabi ni Caspian na bawal silang mag-uwi ng kahit ano mula sa Narnia. Nena si Edmund at sinabing hindi naman siya isa sa mga nasasakupan ni Caspian para sabihan kung ano ang dapat gawin. Dagdag pa niya, sawa na siyang laging pangalawa at laging kinukwestiyon ang kakayahan niyang mamuno. Dahil dito, nagkaroon sila ng main-itang pagtatalo. Pinatigil sila ni Lucy dahil malinaw na may kakaibang puwersang gustong pag-awayin sila. Napagtanto rin ito ng dalawa at sabay silang lumabas ng kuweba. Samantala, nakita ni Eustace ang isang bahagi ng isla na punong-puno ng gintong kayamanan. Napaisip siya kung gaano siya yayaman kung makukuha niya ito, kaya nagsimulang mag-impake ng ginto. Maya-maya, handa nang umalis sina Caspian, pero napansin nilang wala si Eustace. Nagboluntaryo si Edmund na hanapin siya, pero sinabi ni Caspian na sasamahan niya ito. Habang nililibot nila ang isla, nakita nila ang lugar kung saan naroon ang mga kayamanan. Bigla nilang nakita ang mga damit ni Eustace na sunog at nakakalat sa sahig. Nalungkot si Edmund dahil akala niya, patay na ang pinsan nila. Habang nag-iikot pa sila, napagtanto ni Caspian na isa sa mga lords ng Telmar ay dumanas din ng parehong sinapit ni Eustace sa islang iyon. Nahanap ni Edmund ang espada ng lord at kinuha ito. Samantala, sa barko, nakita ni na Lucy ang isang dragon na lumilipad papalapit sa kanila. Dumapo ito sa tuktok ng barko at muntik nang sirain ang poste. Sinubukan itong atakehin ni Nadrin Ian at ng mga tauhan niya, pero agad din itong lumipad paalis at sinunggaban si Edmund sa isla. Takot na takot si Edmund at hindi alam ang gagawin, pero laking gulat niya nang ipakita ng dragon na siya pala si Eustace. Hindi makapaniwala si Edmund, at agad niya itong isinama pabalik para ipakilala sa iba. Ipinaliwanag niya na malamang ay natukso si Eustace sa kayamanan, kaya siya naging dragon. Tinanong ni Edmund kung may paraan para maibalik si Eustace sa dati, pero aminado si Caspian na wala siyang alam. Nalungkot si Edmund sa narinig, at habang iniisip nila kung anong susunod na hakbang, iminungkahi ni Caspian na magpalipos muna sila ng gabi sa isla. Kinagabihan, nakita ni Reepichip si Eustace na umiiyak, kaya nilapitan niya ito at pinayapang muli. Sinabi rin ni Reepichip na ang pagkakaroon ng karanasang tulad ng pagiging dragon ay nangyayari lang sa mga natatanging tao. Kinabukasan, nagising si Lucy at nakita niyang muli ang asol na bituin. Agad niyang ginaising ang iba at sinabi na kailangan na nilang bumalik sa barko para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Maya-maya pa, narating nila ang isla ni Ramando at nakita nila ang isang mesa sa loob ng kastilyo na may mga pagkain. Bago sila kumain, napansin ni na Caspian at Edmund ang 3 pang lords na tila na hipnotismo ng isang sumpa, walang malay pero humihinga pa rin. Doon nila napagtanto na ang mesang iyon ay ang mismong mesa ni Aslan. Nang makuha nila ang 3 bagong espada, idinagdag nila ito sa mga nauna nilang nakuha at inilapag sa mesa. Wala munang nangyari, dahil kulang pa sila ng isang espada upang makabuo ng 7. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nilang may bumabagsak na asol na liwanag mula sa langit. At ang liwanag na ito ay isang babae, si Liliandil, ang anak ni Ramando. Sinabi ni Liliandil na siya ang magiging gabay nila, at malaya silang kumain ng kahit ano sa mesa ni Aslan. Bago sila kumain, tinanong ni Edmund kung ano ang nangyari sa mga lords na natagpuan nila sa isla. Ipinaliwanag ni Liliandil na pinatulog sila dahil nagbanta silang maglaban-laban, isang gawaing mahigpit na ipinagbabawal sa mesa ni Aslan. Pagkatapos nito, ipinakita niya sa kanila ang Dark Island, ngunit sinabi ni Caspian na 6 pa lang ang hawak nilang espada. Sinabi ni Liliandil na ang huling espada ay nasa isla rin, pero kailangan nila ng matinding tapang para makuha ito. I hope we meet again. Goodbye. Maya-maya, sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa Dark Island, at pinalakas ni Reepichip ang loob ni Eustace para huwag matakot.
Pagdating nila roon, pumasok ang ulap sa barko at nagsimulang maglaro sa isip nila. Nakita ni Caspian ang kanyang ama na tinatawag siyang isang kabiguan sa pamumuno sa Narnia. Sa kabilang banda, muling nagpakita kay Edmund ang White Witch at inialok sa kanyang maging hari, pero tinanggihan niya ito dahil alam niyang patay na. Bigla nilang narinig ang isang tinig na nagsasabing huwag silang lumapit sa isla. Nang lumapit sila, nakita nilang ito pala si Lord Roop, hawak ang huling espada. Kahit paulit-ulit siyang nagsasabing lumayo sila, binuhat siya ni Eustace at inakyat sa barko. Pagkapakilala ni Caspian bilang hari ng Narnia, binalaan sila ni Roop na dapat na silang bumalik dahil delikado ang isla. Pumayag naman si Caspian dahil nasa kanila na ang huling espada. Pero nagbabala si Roop na huwag mag-isip ng kahit anong ikatatakot nila, dahil nababasa ito ng ulap. Sa kasamaang palad, nakapag-isip na si Edmund ng kinatatakutan niya. Edmund, what did you just think of? Too late. It's too late! Biglang lumitaw ang isang dambuhalang sea serpent at inatake ang kanilang barko. Lumaban si Eustace sa halimaw. Banana! Take that! Pero napabagsak siya nito. Kalaunan, sinabugan niya ito ng apoy at bahagyang napahina, pero hindi alam ni Roop na tinutulungan sila ni Eustace, kaya ibinato niya ang espada sa dragon. Tinamaan si Eustace at agad siyang lumipad palayo habang nag-aalala ang iba, dahil nakita nilang nakakabit na sa katawan niya ang huling espada. Maya-maya, lumapag siya sa isla ni Ramando at nakita si Aslan na nasa tabi niya. Nagulat siya, at agad siyang ibinalik ni Aslan sa pagiging tao at dinala sa kastilyo. Pinulot ni Eustace ang huling espada at naglakad papunta sa mesa ni Aslan. Samantala, hirap na hirap sina Caspian at ang iba sa pakikipaglaban sa Sea Serpent. Si Edmund ay halos mag-alay ng sarili bilang pain para mapatay ang halimaw, pero muntik na siyang mamatay sa proseso. We have to get it closer. Sa kabilang dako, halos mahulog na ni Eustace ang espada sa mesa ni Aslan, pero hinayla siya pabalik ng ulap. Sa huli, nagawa niyang lampasan ito at nailapag ang espada, at agad na lumabas ang mahiwagang kapangyarihang sinabi ni Cory Akin. Habang muling nagpapakita ang White Witch kay Edmund. What are you trying to prove, Edmund? That you're a man. I can make you that. I can make you my king. Just take my hand. Just give it. Napansin niyang kumikislap na ang hawak niyang espada, palatandaang kompleto na ang 7 sinaunang espada ng Narnia. Dahil dito, sinaksak niya ang Sea Serpent, at sabay na sumigaw ang White Witch sa sakit habang naglalaho. Nawasak ang halimaw, at tuluyang nawala ang sumpa sa Dark Island. Masayang masaya sina Caspian at ang iba, at habang nawawala ang ulap, nakita nila ang mga Narnian na isinakripisyo sa mga nakaraang taon. Nakita ni Rince ang asawa niya sa isa sa mga bangka, kaya tumalon siya sa tubig kasama si Gale para salubungin ito. Biglang lumitaw si Eustace malapit sa barko, masaya at ibinalita na isa na siyang normal na bata ulit. Tuwang-tuwa si Ripechip para sa kanyang kaibigan at tumalon sa tubig para makisaya. Maya-maya, nakita nila ang isang isla sa di kalayuan at nagtanong kung iyon na ba ang lupain ni Aslan. Dahil wala naman silang kailangang apurahin, nagtungo sila roon gamit ang bangka. Pagdating nila, nakita ni Eustace si Aslan na lumalakad kasama nila patungo sa isang malaking alon sa pampang. Nang makita siya ni Caspian, Edmund, Lucy, at Ripechip, sinabi ni Aslan na magaling ang kanilang ginawa, at malapit na ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Tinanong ni Lucy kung nasa lupain na ba sila ni Aslan, pero sinabi nitong nasa kabila pa iyon ng alon. Nagtanong naman si Caspian kung naroon ang kanyang ama, ngunit sabi ni Aslan, siya lang ang makakatuklas niyon. Binalaan din siya ni Aslan na kapag tumawid siya sa alon, hindi na siya makakabalik. Lumakad si Caspian papalapit sa alon, pero sa huli nagpa siyang huwag nang tumuloy. Hindi siya sigurado kung matutuwa ang kanyang ama kung basta na lang siyang sumuko sa mga pinaglaban nito. Sabi ni Caspian, gusto niyang maging mas mabuting hari para sa kanyang bayan. Sinagot siya ni Aslan, isa ka ng mabuting hari. Maya-maya, sinabi ni Edmund kay Lucy na gusto na rin niyang umuwi.
Nagulat si Lucy at sinabing akala niya gusto ni Edmund manatili sa Narnia, pero sabi ni Edmund, mahal niya ang England at ang kanilang pamilya. Pagkatapos nito, lumapit si Repeatship kay Aslan at humingi ng pahintulot na tumungo sa lupain nito, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pinayagan siya ni Aslan, kaya nagpaalam siya kina Caspian, Edmund, at Lucy. Ayaw pa sanang magpaalam ni Eustace sa kaibigan niya, pero sinabi ni Repeatship na karangalan ang lumaban sa tabi niya. Naiyak si Eustace sa sinabi nito, at saka tumuloy si Repeatship patungo sa lupain ni Aslan. Tinanong ni Lucy si Aslan kung maaari pa ba silang bumalik ni Edmund sa Narnia. Sinagot ni Aslan na hindi na sila makakabalik dahil tulad ni na Susan at Peter, sila ay lumaki na. Tinanong ni Lucy kung makikita pa ba nila si Aslan sa kanilang mundo, at sinagot naman nitong palagi siyang nakatingin sa kanila. Sinabi rin ni Aslan na magkikita silang muli balang araw. Pagkatapos nito, binuksan niya ang isang portal para makabalik sila sa England. Bago sila lumisan, sinabi ni Caspian na sila na ang itinuring niyang pinakamalapit niyang pamilya. Niyakap niya sila at nagpaalam. Pagdating nila sa harap ng portal, nagtanong si Eustace kung makakabalik pa ba siya. Sabi ni Aslan, baka kailanganin muli siya ng Narnia. Kasunod nito, bumalik na sina Edmund, Lucy, at Eustace sa kanilang mundo at natagpuan ang sarili nila sa kwartong puno pa rin ng tubig. Nang bumalik ang tubig sa painting, ngumiti si Eustace at ibinalik ito sa pader. Pagkarinig nila sa tawag ng kanyang ina, sandali nilang tiningnan muli ang painting bago bumaba. Kahit noon ay hirap si Eustace na paniwalaan ang Narnia, natanto rin niyang hindi lang basta kwento ng pinsan niya ang lahat. Matapos siyang maging isang dragon, natuto siyang maging mas mabuting tao at naging mahalagang bahagi sa pagtalo sa ulap ng kasamaan. Ipinapakita ng paglalakbay ni Eustace na kahit ang pinakaduda at matigas ang ulo, ay maaaring makagawa ng pagbabago kapag natuto silang buksan ang kanilang isipan at tumulong sa kapwa. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.